Patuloy kami pakapaganda, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. At Lord Jesus, ito, ang kailangan na ito ang aming kasama at pag-ibig at sa aming pag-aaral, Panginoon. Ikaw ang aming karunungan, kailangan. Marami pong salamat sa gabi ito. Dahil, Panginoon, ikaw ang aming pinag-aaralan, pinaglilingkuran at pinaglilibutuhan ng lahat. Sa kalooban ng Diyos Ama at sa pagkasi ng Diyos Espiritu Santo, ang lahat sa iyo, Panginoong Kristo, ay maitalaga at mailimuto. Sa pangalan niyo po, Panginoong Kristo. Amen. God bless you, Pastor Boboy. We will continue. Ay tutuloy natin yung ating mga pag-aaral. Tuloy natin ang ating pag-aaral doon sa Hebrews chapter 12 na sa ating patuloy na pagmamasid sa ating Panginoong Jesucristo ay maraming iniaral ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Ating tingnan ngayon yung ganap, sakdal, walang hanggan, at yung kayo sa isa na handog para sa kasalanan. We look at the once and for all, complete, perfect sacrifice for sins offered by the Lord Jesus Christ. Sa ating patuloy na pagtanaw sa ating Panginoong Kristo ay sinasabi na kanyang tinapos sa ating pagtanaw sa ating Panginoong Kristo. Sinasabi doon sa verse 2 ng Hebrews chapter 12 na kanyang tiniis ang cross at niwalang bahala ang kahiyaan. At nung magampanan niya ang lahat ng ito, ay naupo na siya ngayon sa kanang dako ng Diyos. Ano yung kanyang ginawa doon? Yung pagtitiis ng cross at pagwalang bahala sa kahiyaan. If you go back to Hebrews chapter 1, verse 3, merong similar verse doon. Similar to Hebrews chapter 12, verse 2. Doon sa Hebrews chapter 1, verse 3, sinasabi doon na after by himself he has purged our sins, he is now set down on the right hand of the majesty on high. Sa mga tuwid, yung ginawa ng ating Panginoon Kristo na pagtitiis ng cross at kanyang ipinagwalang bahala yung
kahiyaan na kanyang dinanas doon sa kanyang pagkakapako sa cross. In fact, hindi lang doon nagkaroon ng humbling of himself. From the moment he decided to come in the flesh, nagsimula na doon yung paghumble ng ating Panginoon sa Kristo, pagpapakumbaba ng kanyang sarili. Kaya, sa ating pagtanaw ngayon, sa ating Panginoon sa Kristo, tingnan natin itong once for all sacrifice for sin. Sa mga tuwid, wala nang ibang maaari pang ihandog natin para sa kakapatawad ng kasalanan, kundi yaon lamang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na pagkakasakripisyo niya ng kanyang lahat upang mabayaran niya ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ngayon, tingnan natin itong once and for all sacrifice of the Lord Jesus Christ. No? If you were to summarize everything, pupulutin natin lahat sa Bible. No? Magmula pa doon sa kawalang hanggan nung napagpasyahan ng ating Panginoon Kristo na tugin yung walang hanggang kasunduan at maganap yung magkaroon ng fulfillment yung eternal purpose, yung walang hanggang pakay ng Diyos. Maaari natin sabihin ng ito, no? In fulfillment to the eternal purpose of God, which was purpose in Christ Jesus. Ilalagay nyo ngayon yan. Saan yan? Ephesians chapter 3, verse 11. No? Jesus Christ, God the Son, when He cometh into the world, He saith, ang Panginoon sa Kristo, yung Diyos Anak, nung siya ay paparito sa sanglibutan na ito. And now, ikot mo ngayon yung Hebrews chapter 10, verses 5 to 7. No? Nang sinasabi doon na, when He cometh into the world, He saith, ito yung sinasabi niya, offer sacrifices and offering thou wouldest not. But a body hast thou prepared for me. Ang hain at handog ay hindi mo kinalugdan. Ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa handog na susunugin at hain para sa kasalanan ay hindi mo kinalugdan, hindi mo dinais. Thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book, it is written of me to do thy will, O God. No? Ito yung, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoon sa Kristo. Nung siya ay paparito sa sanglibutan, when He cometh into the world, doon sa Hebrews chapter 10, verse 5 to 7, ito yung kanyang sinasabi. Hindi kinalugdan yung mga hain at handog para sa kasalanan. Ano mo yun? Yung mga buhay ng pinatay na trupa, pinatay na kambing, o kaya bulls and goats. Lahat yun, those sacrifices were not able to take away sin. Hindi yun ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya, ang ating Panginoon sa Kristo, He had to come in the flesh to offer the ultimate, the one and only, the complete and perfect sacrifice for sin. So, ang ating Panginoon sa Kristo, naparito. At yung kanyang pagpaparito ay merong inihanda na katawan na kanyang kukunin. No? At itong katawan na ito ay kinuha niya sa kanyang pagpasok sa sanglibutan na ito.
Itong katawan na ito ay hindi niya kinuha kay Maria. Hindi niya kinuha ito sa sanglibutan. Because if the body taken up by the Lord Jesus Christ was derived from this world or derived from the body of Mary, then it is a sinful body. Bakit? Kasi itong buong sanglibutan na ito ay pinasok ng kasalanan. No one is spared of that. For by one man sin entered into the world. No? Sinasabi na, this world lieth in wickedness. So kung dito ka kukuha ng materials para sa katawan, hindi magiging sakdaw ang hain na yun. Because then you are offering something coming out from a sinful world. That cannot be the perfect sacrifice. Yung may kasalanan na yun, ang kailangan niya tagapagligtas. Hindi siya maging tagapagligtas. So, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, isinaghanda mo ako ng katawan. And this is what He took when He came into the world. Inyong pansinin ng ating Panginoon Kristo, nung siya ay pumarito sa lupa, nakapagkatawang tao na siya. Halimbawa, sa John chapter 3, verse 13, sinasabi doon na walang umakyat sa langit, kundi yaong nanawag sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Ibig sabihin, noong nasa langit ang ating Panginoon Kristo, tinatawag na siya na the Son of Man. No? No one ascended up to heaven except He that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So, ang ating Panginoon Kristo, kahit nung nasa langit pa siya at pababalito, is already called the Son of Man. Ang ibig sabihin nun, He already bore all the traits of humanity, except of course sin. No? Except of course sin, because His body was not taken out of this sinful world. Yung pagkakapadala ng Diyos Ama sa ating Panginoon Kristo dito, sa Kanyang pagkakatawang tao, it is in the likeness of sinful flesh. Romans chapter 8, verse 3. Yung hindi kaya ng kautusan na ipawalang bisa ang kasalanan, ang ginawa ng Diyos ay isinubo niya ang kanyang anak sa anyo ng makasalanang laman. Sa anyo, God sending His Son in the likeness of sinful flesh. Tunay na pagkatao, yung kanyang pagkakatawang tao, liban na yung kasalanan. No? Kaya siya yung tinatawag na siya na hindi nakakilala sa kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin. Sa pag-apo niya ng ating kasalanan. Okay. So, He who knew no sin was made sin for us, that we might be made the righteousness of God in Him. No? Kaya tayo maaari may bilang na matuwid sa mata ng Diyos kung ating ipinaako sa ating Panginoon Kristo yung ating mga kasalanan. Sinampalatayanan natin ang ating Panginoon Kristo na inako niya ang ating kasalanan. Binayaran niya ang ating kasalanan. Kaya tayo ngayon na sumasampalataya sa Kanya ay nawala sa atin yung pagkakasala na yun dahil kinuha ng ating Panginoon Kristo. Siya yung nagbayad para sa kasalanan na yun. Kaya tayo ngayon ay may bilang na matuwid sa mata ng Diyos. Sa mga tuwid, dito, walang pagsisikap ng tao. Walang sinasabi na dapat kabilang ka sa aming iglesia. Wala. Wala. It is by faith in the Lord Jesus Christ. No? Yun yung dahilan ng pagkakabilang natin na matuwid sa mata ng Diyos. So, okay. So when He came into the world,
nakapagkatawang tao na siya. Dala-dala na niya yun. Okay. So, diyan sa Hebrews chapter 10, verses 5 to 7, when He comes into the world, yan, He said, sacrifices and offerings thou wouldest not, but the body hast thou prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sins, thou hast had no pleasure. And then I said, Lo, I come. Lo, I come. Paparito ko. Ayon sa nasulat sa akin sa balumbunan ng aklat, according to the volume of the book, it is written of me, pala ito, patungkol sa akin, to do thy will, O God. Yun. Upang ganapin ang kalooban mo, O Diyos. So, that was addressed to God the Father. So, Jesus, having come in the flesh, He offered Himself without spot to God through the Holy Spirit. Saan yan? Hebrews 9:14. No? And that was done by the offering of His body once for all, for our sanctification. Hebrews 10:10. And by the shedding of the blood of Christ, He purged our sins. He purged our conscience so that we may serve the living God. No? So that's still part of Hebrews chapter 9, verse 14. Therefore, having done that, the Lord Jesus Christ became the author of eternal salvation. Hebrews chapter 5, verse 9. That we might be saved from eternal damnation, eternal judgment. Hebrews chapter 6, verse 2. No? And having obtained eternal redemption for us, Hebrews chapter 9, verse 12, we can now receive, ano yun? The promise of eternal inheritance. Hebrews chapter 9, verse 15. So, pagkatapos niya gawin ang lahat na yan, sabi ngayon sa Hebrews chapter 1, verse 3, having purged our sins by Himself, He sat down on the right hand of the Majesty on high. So, yan yung pinakabuod ng pagkakahandog ng ating Panginoon Kristo. Yung minsanan, panglahatan, ganap at sakdal na handog para sa kasalanan. At walang ibang nakapaghandog nito kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Paano niya inihandog ito? Paano pagkakahandog niya na ito? Well, let's take yung sinasabi diyan sa Hebrews chapter 10, verses 5 to 7 muna. He came to do the will of God. Kusang loob na ihandog niya ang kanyang sarili. Sa mga tuwid ito, hindi niya ginawa na napilitan. Ito ay kusang loob. I have come to do thy will, O God. Voluntaryo, kusang loob. He did this willingly and sacrificially. Kahit alam ng Panginoon na daranas siya ng matinding pagtitiis sa cross at matinding kahiyaan, yet He still elected to come as the Savior of the world. Yung kanyang pagparito, no, doon pa man sa kawalang hanggan, nakita na niya ang kanyang gaganapin. Na kahit doon pa man sa kawalang hanggan, ipinilang na niya ang kanyang sarili na kordero ng Diyos na pinatay bago pa manalang ang sanglibutan. Alam na niya that He will have to endure the cross. He will have to despise
the shame in His coming into the world to do the sacrifice for sin. Yung kasalanan na hindi maalis-alis ng mga paghahandog ng mga buhay, ng hayop, paghahandog ng dugo, ng mga hayop, hindi makaalis yan. But all those were symbols to the ultimate sacrifice for sin, the sacrifice that the Lord Jesus Christ will do for the whole world, no? Yun ay ginanap nila, hindi dahil yun mismo ang mag-aalis ng kasalanan sa liputan, kundi yun ay ginanap nila sa pananampalataya na darating yung Mesyas na maging tagapagligtas ng buong sanglibutan na siyang gaganap ng tanging kaisa-isa at paglahatan at pagminsanan na paghahandog na siyang ganap, sakdal na handog para sa kasalanan. Okay. He willingly sacrificed everything. Ano yung pagsasacrifice niya na ito? Niwalang bahala niya ang kahiyaan. Pagka yung tao, sanay na sanay sa kasalanan, nagiging mali. At kahit harap-harapan sa TV, sa harap ng buong bansa, pagkasanay na sanay magsinungaling, parang walang kahiyaan. No? Yan yata, I think that's the commodity nowadays that's very difficult to get by. Yung kahiyaan. Magsinungaling, sabi raw nila mas mabuti pang mawala na ako. Mas mabuti pang mamatay na ako kaysa mapahiya. Ngayon, matindi yung kahiyaan kung ikaw ay daraan. No? Sa kahiyaan. Kaya may mga kasabihan na, mabuti pa lumumog na ako dito. Kaysa mapahiya. Ngayon, kapag yung tao na napapahiya ay nalalagay sa mataas na pwesto, lalo kahiyaya yun. Diba? Kaya yung mga nasa mataas na pwesto, pagka nagkamali, nagkasala, meron mga poor guys, meron mga taga-ako ng kanilang kasalanan para hindi umabot yung kahiyaan sa kanila. Ayun. Ngayon, baling natin ngayon yan, yung kwento na yan, sa ating Panginoon sa Kristo. Ang ating Panginoon sa Kristo, mataas sa lahat. Hindi lang siya ka-level ng presidente ng bansa, hindi lang siya ka-level ng hari, ng kaharian. No? Siya yung Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Oh. He's above all. Siya yung mataas sa lahat. Dahil yan, pag ang Panginoon sa Kristo na mataas sa lahat, inako niya yung nakakahiya na ating kalalagayan sapagkat walang ibang kahiyaan na higit pa maaaring nakakaya sa harap ng tao pag tayo nahuli na nagkasala sa ibang tao. Pero higit na kahiyaan na ikaw ay nakagawa ng pagkakasala, kung yung pagkakasala mo rin laban sa Diyos at ikaw ay nasa harapan ng Diyos. Yun ang pinakamatindi talaga ng kahiyaan. Lumabag ka sa Diyos at ngayon ikaw nakatayo sa harap ng Diyos. Yung the righteous judge that the Lord Jesus Christ, nakaharap ka ngayon sa Kanya, naku, matinding kahiyaan yun. Ngayon, ang ating Panginoon sa Kristo na mataas sa lahat, siya yung umako ng ating kasalanan. Napakatinding kahiyaan yung dinanas ng ating Panginoon. Halimbawa, yung presidente ng Pilipinas, pag napahiya, matinding kahiyaan yun. Pero ang ating Panginoon sa Kristo na mataas sa lahat, naku, nung inako niya yung ating kahiyaan, napakalaking kahiyaan yun. Pero, dinanas niyang lahat niyan
ipinagwalang bahala ng ating Panginoon Jesucristo para may ligtas lamang tayo. Matindi. Matindi na yung kanyang pagpapakumbaba, matindi pa yung kanyang dinaanan na kayaan. Dahil inako niya ang kayayang kasalanan ng buong sanlibutan. Hindi lang, ipinagwalang bahala niya o hindi walang bahala niya ang kasalanan. He despised the shame. Maaaring di walang bahala niya ang kayaan, pero hindi niya di walang bahala yung sakit ng may pako at mamatay sa krus. Matindi yun. No? Matinding sakit yan. Yung cross, simbolo yan ng, hindi lamang simbolo ng kamatayan. Just a plain symbol of death. Pero ito ay simbolo ng matinding pagpapahirap. No? Extreme suffering. Agonizing death ang nakakita mo dyan sa cross. Pero lahat yan, pinagtiisan ng ating Panginoon Jesucristo. Pinagtiisan niya lahat yan. Hindi niya, ni walang bahala ang cross, kundi tiniis niya ang cross. He has to go through the pains of death upon the cross. Kung ikumpara mo ito doon sa mga martyrs of the faith. For example, yung mga sinasabi sa Hebrews chapter 11, sila ay nilagari. They wouldn't want to renounce their faith in the Lord Jesus Christ. Anong ginawa sa kanila? Nilagari, they were sewed into half, they were fed to the lion, pinakain sa mga leon, sa mga tigre. Sila ay pinagsasaksak ng taba. Lahat ng mahirap ginawa sa kanila. And they would rather die, binatamis nila na mas mabuti pang mamatay sila kaysa bumitaw sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. These were the martyrs of death. These have been matamis na kamatayan yun. Di ba meron sinasabi si Romeo? Parting is such a sweet sorrow, no? Matamis na kalungkutan. Ito naman ay matamis na kamatayan, yung kanilang dinaanan. Pero yung dinaanan na kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, hindi matamis yun. Talagang, it was an agonizing death. Dinaanan niya lang yun, mga buong pagpapakasakit na yun, para mabayaran niya ang ating kasalanan. Hindi niya binaliwala, hindi niya walang bahala, hindi niya minatamis yun. Dahil ang sabi sa Bible, isinumpa ang curse is the one who hangs from the tree. No? Inako niya yung sumpa ng kasalanan na dapat tayo dumanas. Siya dumanas. So, He endured everything. Pero yung pait na kanyang nilasap doon sa cross na yun ang naging batayan para maging matamis ang pagsasakripisyo hanggang kamatayan yung mga martyr naman sa pananampalataya. Kaya nating namamatamis yun ay dahil sabi ng Panginoon Jesucristo ay ang tao na makasumpong ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mawalaan ng buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakaroon nito. Ang paliwala ko, wala naman sa atin siguro ito na pag siya'y namatay, ilalagay sa kanyang nicho, namatay dahil sa alak. O kaya, namatay dahil sa sigarilyo.
Dapat nakalagay sa atin, namatay alang-alang sa Panginoong Jesucristo. So, kaya mamatalisin natin na tayo ay mawalan ng buhay alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kahit gaano kapait yung dinanas ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross, dinaanan ng Panginoong Jesucristo upang tayo ngayon ay maging mamatalisin natin, mamarapati natin na ihandog natin ang ating buhay para sa ating Panginoon Jesucristo. That if one died for all, then we're all dead. Sabi ni Paul, no? So that those who are alive should no longer live for themselves, but unto Him who died for them and rose again. Ang Panginoon Jesucristo, inihandog niya ang kanyang sarili para sa lahat, o para sa lahat sa atin. Sapagkat ang nais ng Panginoon Jesucristo, walang sino mang mapahamak. He did not want anyone to perish, but that everyone should come unto repentance. No? So, inihandog niya ang kanyang buhay para sa lahat. Sa makatuwid, dahil sa inako niya ang ating kasalanan, dinanas niya ang kamatayan na yon. Noong nangyari yon, bilang na rin na tayo ay namatay, no? Sa ating mga kasalanan. Ulit, ngayon tayo ay buhay. Pero yung ating buhay ngayon, ay hindi na natin gugugulin para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon Jesucristo na nagbuhis ng buhay ng kanyang katawang tao para sa kakapagimbalan natin at siyang nabuhay para sa bawat isa sa atin. So, He was willing to do everything for us that we might. He was willing to die for every one of us that we might live. So, yung unang makita natin sa larawan ng pagkakahandog ng ating Panginoon Jesucristo, yung once and for all sacrifice for sin, ay kung saan tumo ang Panginoon Jesucristo, naghandog ng kanyang lahat. Pangalawa, na ating makita diyan ay meron siyang kakayahan, meron siyang abilidad na ihandog ang kanyang lahat para sa bawat sa atin. Bakit? Ito yung madalas kong sinasabi. Meron siyang karapatan na akuhin yung ating mga kasalanan. Bakit? No? Siyang may-ari sa atin. Siyang may likha sa atin. Siyang tagapagtubos sa atin. Siyang itinakdang tagapagmana sa atin, sa lahat ng bagay. Kaya, meron siyang karapatan na akuhin tayo. Halimbawa, yung lupa nakapangalan sa akin. Meron akong karapatan na akuhin ito kung anong gagawin dito sa lupang ito. So, ang ating Panginoon Jesucristo, sapagkat siya may-ari ng lahat, meron siyang karapatan na akuhin ang lahat. Okay. He is able to take upon himself the sin of the whole world because he owned the world. No? He was in the world was made by him, but the world knew him not. He came unto his own, but his own received him not. Ngayon, dito sa pagkakaako niya ng kasalanan ng buong sanglibutan, may karapatan siya na akuhin na ito. Ang ating Panginoon Jesucristo ay merong abilidad, no? Upang mapawi ang kasalanan na ito. Ano yung abilidad niya na ito? Ang ating Panginoon Jesucristo, ayon, hindi ko na nababanggit ito, 1 Corinthians chapter 1, verse 20, ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung karunungan ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag karunungan lang yan at walang kapangyarihan, inutil. Inutil. Halimbawa,
Meron akong naiisip na invention. Pero wala naman akong resources para buuin yung invention ko yun. Wala. Hanggang dito lang. No? Kung ako naman ay may kakayahan, pero tanga ako, ano gagawin ko yung kakayahan na yun? No? Meron akong kapangyarihan, pero wala naman akong alam para gamitin yung kapangyarihan na yun. Mapanganib yun. If I have that power and I do not know how to use it, mapanganib. Mapanganib. Halimbawa, magpakawala ka dito ng malaking leon. Yung leon, hindi niya alam na i-control ang kanyang sarili para hindi, manakbang sa tao. That's its natural instinct. No? Kumatay. Mga animals of prey. So, mapanganib yun. Yung 18-wheeler, very powerful ang engine, no? Pero kung yung mag-drive doon ay hindi marunong mag-drive, mapanganib yun. Maraming mamamatay na tao. Hindi lang siya. Marami siyang papatay, marami siyang hihibain. Mapanganib yun. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang kapangyarihan ng Diyos, kundi siya ay karunungan ng Diyos. Hindi lang siya karunungan ng Diyos, kundi siya rin ay kapangyarihan ng Diyos. Magkaalinsabay yan. Para yung karunungan na yan ay magamit sa kapangyarihan na gumawa ng pinakamabuti. Yung karunungan na nakakaalam ng pinakamabuti ay maisaganap sa pamagitan ng kapangyarihan para yung resulting fruit of that power and wisdom for the good of everybody. Hindi lang for the good, but for the best of everybody. Kaya ang ating Panginoon Jesucristo, magkalisabi yan ng karunungan, the wisdom of God, and the power of God. Kaya yung kakayahan ng ating Panginoon Jesucristo, kakayahan ng pinakamabuti. Kaya yung kanyang ginawang pagkakahandog ng kanyang sarili para sa kasalanan ng buong sanglibutan, pagsasaganap ng pinakamabuti para sa bawat sa atin. That is the salvation of the whole world. That was the joy that was set before Him. No? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, for the joy that was set before Him. Yung kaligtasan ng buong sanglibutan. Yun that's the motivation of the Lord Jesus Christ, na tayo ay may ligtas sa lahat ng kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang ginawang pagkakahain ng kanyang lahat para sa bawat sa atin. Pangatlo, na ating makita sa larawan ng pagkakahandog niya ng kanyang sarili. He was willing, He was able. Pangatlo, He made Himself available. He made Himself available. Siya ay naparito sa sanglibutan na nakapagkatawang tao. Ewan mo nga ba yung pinapakinggan kong radio station, supposedly Christian, paulit-ulit nila sinasabi na yung salita ay naging tao. Mali yun. The word became flesh, yung salita ay nagsakatawang tao. Kasi kung naging tao, nawala yung kanyang pagka-Diyos. Pero yung Bible ang tinuturo, magkaalinsabay . Yung kanyang pagka-Diyos at pagkatao. No? The fullness of the Godhead dwells in Him bodily.
hindi nabawasan yung kanyang pagka-Diyos nung siya ay magkatawang tao. Okay. So, He made Himself available. Kung saan siya kailangan, naparito siya. Kailangan siya ng sanglibutan bilang tagapagligtas ng sanglibutan. He did not stay there in eternity. Mali yung kanta na God is watching from a distance. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung nasa ng 2 o 3 na nagkatipon-tipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanyang kalamitan. Hindi ko kayo iiwanan, ipapabayaan. Kaya yung kanyang pangalan ay Emmanuel, Diyos na sumasa atin. So He made Himself available when He is needed. Kailangan siya dito sa sanglibutan, naparito siya sa pagkakatawang tao. He was willing, He was able, and He made Himself available to be the sacrifice for the sin of the whole world. Walang ibang religiyon, meron lang isang religiyon sa buong sanglibutan na nakakapagpatunay ng tunay na kaligtasan. Yun yung Christianity. Bakit? Lahat ng ibang religiyon, nag-claim sila ng Diyos. Pero yung claim nila na Diyos na kanilang tagapagligtas, wala silang masabi na siya na parito sa sanglibutan para iligtas kami. Wala. Ang kanilang claim lamang ay makapangyarihan ang aming Diyos, kaya niya kaming iligtas. Hearsay. Kumbaga sa Senate, hearsay lang yan. Pero yung ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang claim na siya, ang sino sumampalataya sa Kanya, ay hindi na mapahama kundi magkaroon ng kaligtasan, hindi hearsay. Why? Because He Himself came into the world. He lived among us. He offered Himself para patunayan niya na talagang meron siyang kakayahan na iligtas tayo. Pinatunayan niya na sa pagkakahain niya ng kanyang buhay, ng buhay ng kanyang katawang tao, nabayaran niya ang ating kasalanan. Paano? Sa pagkabuhay ng mabuti. Tingnan mo lahat ng mga religiyon, walang ganyan. Christianity lamang. Kaya, napakaganda yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil pinatunayan ng ating Panginoon, it was just not a claim. Hindi lang narinig ni Juan, hindi lang narinig ng mga gospel writers, hindi. Dahil siya ay naparito mismo. Naparito siya mismo. Pinanap niya yung kaligtasan ng buong sanglibutan. Ngayon, after doing all of those, willing siya, able siya, available siya. Magkakaroon ng kabuluhan yan kung tayo rin ay merong reciprocity to what the Lord Jesus Christ has done. Kung ang ating Panginoon sa Kristo, tiniis niya ang cross, niwalang bahala niya ang kahiyaan para mailigtas tayo. He was willing, He was able, and He was available to save us. Tayo rin ba? Nakahanda rin ba na danasin din natin ang lahat para yung kaligtasan na nagawa na ng ating Panginoon sa redemption that was obtained by us, by the Lord Jesus Christ, can be shared also with others who are not yet saved. Are we willing? Are we willing to sacrifice
for the gospel of the Lord Jesus Christ. Yung mga iba, yung mga bisyo, hindi nila may sakripisyo. Yung mga iba, yung convenience, hindi nila may sakripisyo para sa Panginoon. Yung iba, yung comfort, they cannot sacrifice it for the Lord Jesus Christ. Sabagay, kung gusto mo lamang ng comfort, no? Yung Roman Catholic Church, you can be comfortable there. Kung ang hinahanap mo lamang ay comfort. Dahil doon sa Roman Catholic Church, maski yung mga pumapasok doon, kasama nila kapit. Okay. Maski yung mga pumapasok doon ay may dalang sigarilyo, kagaya mo noon. Okay, matanggap-tanggap na. Convenience. Kung convenience na yung nahabol natin, pupunta. O doon sa iglesia, abalita mo, carpeted sa ka-aircon. O doon ka pupunta. You're looking for convenience. Pero mapapahamak ang iyong kaluluwa. Kung ang Panginoon sa Kristo, He sacrificed His all for us, then we should be ready also to sacrifice. We should be willing to sacrifice our all for us. Pangalawa, able na ba tayo na mag-share ng gospel? Ilang taon na tayo dito? Ilang buwan na, okay, ilang taon na tayo, o ilang dekada na tayo na tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Bakit wala pa tayo naihila? No? Dahil John 3:16, hindi natin John 3:16 lang, hindi natin ma-memorize. Natatawa ako talaga pag naaalala ko yung kwento ni Red. Meron daw umatok sa pintuan nila, nanghingi ng tulong, Christian daw. Sabi niya, Christian ka, i-recite mo yung John 3:16. John 3:16, di ma-recite. Tapos ang Christian ako. Kaya makapag-memorize din tayo ng mga verses. So we should be able to recite, remember those verses. No? Yung mga iba ang maalaala. 10 taon lang nakaraan. Hindi pa makalimutan yung sama ng loob ng ginawa niya sa France. Kahit 10 taon lang nakaraan, hindi ko makakalimutan. Dala ko sa hukay, yung sama ng loob ko. Mahalala mo ba yung John 3:16, sister? Pero yung utang ng iba, naku, hindi ko makalimutan niya. So, dapat yung emphasis natin, i-shift na natin sa pagbabasa ng banal na kasulatan. No? Meron doon sa Proverbs 27, I think that's verse 17. Iron sharpeneth iron. Diba? And a man sharpeneth the countenance of his friend. Ibig sabihin, kung gusto mong mahasa sa salita ng Diyos, no? Lagi ko rin sumama sa mga fellowship. Nung una, siguro, first, 4 years. 2 years to 4 years siguro. Hindi ako nag-aakit ng fellowship sa Autolisa. Hindi ako nagpupunta doon sa Interport. Basta basa lang ko ng basa ng Bible. Basa ko ng basa. Pero, noong mag-attend kami sa Intercon, alam niyo yung, siguro yung natutunan ko ng 4 na taon sa 1 taon na pag-attend ko sa fellowship. Kagaya ito, baliwala. Ang dami kong natutunan talaga. Kaya kung nais mong matuto sa salita ng Diyos, huwag kang makipagbarkada sa sanglibutan. Makipagbarkada ka sa mga Christians. No?
Ang bakal iron sharpened iron. Kung gusto mo talagang mahasa, kung mahilig ka makipagbaliktakan, balitaktakan, no? Nakapagbaliktakan, umaga, tanghali, hapon, dapat makipagbalitaktakan ka na sa verse. Sumama ka na sa mga Christian, sumama ka na sa mga fellowship para mag-fellowship. That way, you will be enabled by the Lord Jesus Christ to share the gospel. Pangatlo, ang Panginoon Jesucristo, He made Himself available to us. Are we making ourselves available to where we are needed? Saan ka kailangan para may pahayag yung salita ng Diyos? Doon ka. Ang sanlibutan, kinailangan niya ang gospel ng Panginoon Jesucristo. Naparito ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang niya sinabi, oy, prophet so o bahala na kayo dyan, ha? Dito lang ako. Bahala na kayo dyan. No? He came into the world. Are we making ourselves available for the spread of the gospel? Kapag you're willing, you are able, because you can do all things through Christ who strengthens you. Ikaw ay available, nagkakaroon ng kapulungan ng lahat ng pagtitiis ng Panginoon sa Kristo doon sa krus. Pag walang bahala niya sa kaya para sa kaliligtas, nagbawas siya sa atin. Kaliligtas niyo, kaliligtas ko, at kaliligtas ng buong sanlibutan. So are we going to do all these things for the Lord Jesus Christ? Amen. Kung gano'n, sa inyo ang pagpapala ng Panginoon sapagkat yung tao na that wins souls for the Lord Jesus Christ, eh siya yung sinasabi ng Panginoon, merong karunungan ng Diyos. So, merong karunungan ng Diyos. At yan ngayon, masabi na, tayo ay hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, kundi para sa ating Panginoon sa Kristo. Na naman ang ating gagawin ngayon, gagawin natin alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi na sa tao, kundi alang-alang sa Panginoon sa Kristo. Yamang ating nalaman na tayo ay tatanggap ng gatimana sapagkat tayo ay naglilingkod sa Panginoon sa Kristo. Amen. Any announcement? Bishop's meeting tomorrow, 1 o'clock. Okay. Okay. Lahat na may kahilingan sa Panginoon, taas ang kamay. You may bring down your hands. Let's agree together and bring all these prayers to the throne of grace of the Lord Jesus Christ. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat wala ka pong ipinagkait upang magkaroon kami ng kaligtasan. At dahil dito, Panginoon, wala rin kami pagkakait sa iyo upang may paglingkod namin ang aming lahat. So that we who are alive should no longer live unto ourselves, but unto you who died for us and rose again. Ngayon, Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin nakatulog sa iyong trono ng biyaya. Nagsusubo ng aming buong buhay
Gawin mo po kaming willing instruments mo, able instruments, and instruments available for your service. At habang ginagawa natin ito, Panginoon, Ikaw ay Panginoon na nagbabayad, Panginoon, sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo. Sapagkat kung ang tao na makasalanan ay marunong magbigay ng sweldo, Ikaw, Panginoon, ay higit pa kaysa tao na nagbibigay ng sweldo sapagkat, Lord Jesus, sa iyong pagkakaligtas sa amin, ipinaghanda mo na kami ng pinakamaganda para sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon, Panginoon, kung ipinaghanda mo ang bawat isa sa amin ng pinakamagandang buhay, pinakamasaganang buhay, pinagpalang buhay, itong mga panalangin namin na ito, Panginoon, itong mga kahilingan namin na ito, pakinggan mo po kami, ligunin mo po kami, Panginoon, tutuloy mo po kami. Yamang ikaw ang nagsabi, Panginoon, na tumawag kami sa iyo at ikaw ang tutugon. Ngayon, Panginoon, tinaas namin ang aming mga kamay bilang tanda ng aming pagsampalataya sa iyo na ikaw ay Panginoong Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya ngayon, Panginoon, aming inangkin ngayon ang iyong katugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan na ito. At kami, Panginoon, sa aming buong buhay ay magpapasalamat, magpupuri, at lumuluwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Thank you, Lord.